atan ngayon para matest yung kung kami kalahok dyan. Ayon po sa Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas, mayroon po kaming karapatan na bumatikos. No? Sasabihin nyo, ipapakontempt nyo yung mga taong aatake sa TRICOM. Kung hindi namin nagugustuhan yung nangyayari sa TRICOM, bawal kayong atakehin. Antindi nyo. Daig nyo pa yun. Wala pa kayong batas eh. May batas bang bawal atakehin ng TRICOM? Ngayon ko lang nga yung TRICOM po, pinagsama-sama lang po 3 committee. Bakit bawal kayong atakihin? Yung Pangulo na nga ng Pilipinas, pwede pong batikusin. Ang TRICOM hindi. Vice President po ng Pilipinas, pwedeng batikusin. Senate President, pwedeng batikusin. Speaker of the House, pwedeng batikusin. Pero ang TRICOM, bawal. Ang sinasabi niya po, after ng hearing, after ng hearing, bawal pa rin silang batikusin. Puta, superpower na kayo. Daig nyo pa yung presidente ng Pilipinas. Ayon sa konstitusyon, pwede kang bumatikos eh. Isa sa karapatan po ng mamamayang Pilipinong bumatikos. Grabe. Just to remind you, mas makapangyarihan pa yung Section 11 nyo kaysa sa Konstitusyon ng Pilipinas? Hindi. Nasa Section 11 of our internal rules. Yung kanilang internal rules lang. Ang kasalukuyang Vice President. Sabi nga, kung kaya pong gawin yan sa dating presidente at sa tatay ng Vice President ngayon, pwede na pong gawin sa lahat yan. Tapos, pinalalabas mo pa na masama pa rin yung ginagawa ng mga Duterte. Kanino sila tatakbo? Yun lang, salita lang yun ni BP Sara. Pinalalabas nyo na naman na ang kontrabida na naman, si BP Sara na naman. Opo. Bakit sino ba yung palsis na yan? Wala po akong pakialam dyan. Doon lang po ako sa may GMA. Narinig ko kanina eh. Hindi naman, basta narinig ko. Ngayon, gusto ko po, sanang alamin, baka naman pineke lang yung GMA, di ba? Kasi, ang sumunod ng balita, binabalita na ng GMA na nagsabi po yung China na wala naman pong in-applyan yung mga Duterte ng asylum. Hindi po nag-apply. Bahagi po yan ng paninira no, sa mga Duterte na gusto po nila si Pangulong Duterte na po ang inagrabyado. Si Pangulong Duterte na po ang hinuli at isinuko yung soberenya ng Pilipinas, ibinigay ng parang sa silver platter itong si Pangulong Duterte sa ICC. Pero hinahanapan pa rin po nila na sila pa rin na may kasalanan. Isip ko ngayon talagang gusto nilang pasamain yung mga Duterte. Kayo na nang huli, kayo na yung illegal na ng kidnap. Hindi po akin to Ayon po to sa mga matatalinong abogado, si Mijaldea at saka to si Vice President Sara Duterte. Sila po yung paulit-ulit na nagsasabi na kinidnap ninyo si Tatay Digong at dinala sa ICC. Okay. Kinakailangan po nating ngayon may bago na naman silang kwento. Ang masama na naman yung mga Duterte kasi kaya ganyan daw ang attitude ng mga Duterte, nag-a-apply na ng asylum. Wala pong katotohanan. Sana yung network na nagpakalat niyan, humingi naman kayo ng tawad sa mga Duterte. Putya, nakakulong na. Alam nyo, pasasamain pa nila. Hindi po ba masama sa mga Duterte na matapos yung pagbintangan na pro-China,
Tapos palalabasin nyo pa ngayon na nanghingi ng asylum. Pag media po nagbabalita, wala po silang pakialam kay mali o tama ang kanilang balita. Wala pong parusa. May papatawag ba? Ipapatawag ba yung media na nagpalaganap? Hindi ko po sasabing GMA at hindi ako sigurado. Kasi narinig ko lang, nabasa ko lang. Di ba? Narinig ko lang po sa X eh. Tapos hindi ko na makita yung video. Hindi ako sigurado kung sino yung anchor, pero sa anchor pa lang eh. Narinig ko eh. Ako mismo nakakita, kaya lang hindi ko po makumpirma dahil wala na. Si Vicky Morales, meron pa ba kayong link? Kailangan magkaroon tayo ng link para bago nila burahin. Alam nyo po, pag nagkamali kayo, humingi kayo ng tawad. Ganun. Yan ang sinasabi namin. Paano nyo isasabatas yan? Di ba? Paano nyo isasabatas yung mga fake news na one way lang? Wala naman akong problema. May sinasabi po rito si isa po sa chairman ng TRICOM, si Paduano. Meron po siyang panukala na ipapakontempt yung mga na wag nyo raw titirahin. Ito, warned, attack TRICOM, face contempt. Pag inatake po ninyo yung TRICOM, ayon kay Paduano, kahit wala po kayo sa Congress, ay ipapakontempt kayo. Pucha, matindi. Just to remind you, Section 11 of our internal rules, paragraph F, we will not allow discussions or attacking, insulting this committee hearing after the suspension of this hearing because you will be in violation. We will be forced to cite you for contempt, said Paduano. Ito lang tanong ko, hindi nililinaw ng mga dyaryo. Ewan ko kung bakit ayaw nilang linawin. Ito po bang mga sinasabi ninyong iko-contempt nyo lahat ng vlogger kahit hindi nyo pinatawag? Sinasite nyo ba kami sa Section 11 ng inyong internal rules? Internal rules nyo po yan. Kaming mga vlogger, hindi ko kayo binabanatan. Pero gusto ko na kayong internal lang pala sa inyo eh. Hindi naman simpleng sundalo to si Tatay Digo. Dating presidente to kinuha. Na walang pag-uutos ng korte. Huwag nyo sabihing legal pag walang utos ng korte. Okay. Tapos, naghinanakit lang si BP Sara, siya na ngayon ang may kasalanan. Yung salita ni BP Sara, hinanakit na yan, hinanakit.